Alright, let's take these fundamental concepts about basic electrical circuits. So we are going to solve some sample problems about electrical circuits. Alright, so let's start. So this is our first example. Determine the voltage V sub O in the circuit shown. So we have a 12 volt source, 3 kilo ohm source, and a voltage source, dependent voltage source, equals 2000 I sub 1 and 5 kilo ohm resistor. Alright, so let's solve. So in solving this, we have to maglalagay tayo ng current flow I sub 1. Alright, so negative 12. So negative ito, pumasok sa negative 12, plus pumasok dito sa positive side ng ating resistor, 3000 I sub 1, and then pumasok sa negative side nitong ating dependent source, minus 2000 I sub 1 plus B sub O. So positive side ito yung negative side, 5000 I sub 1. So that is equal to 0 kapag KVL or Kirchhoff's voltage law, ang summation ng voltages and voltage drop around a closed loop is equal to 0. So 3000 minus 2 is 1, plus 5000 is 6000 I sub 1, equal to, ilagay natin yung negative 12 papunta sa kabila, so maging 12. I sub 1 is equal to 0.002 amps or 2 milliamperes. Alright, 2 milliamperes. So what is B sub O? So B sub O is equal to 5 kilo ohms times I sub 1. So VIR, VIR. So nandito 'yun, ito yung B sub 1 na hinahanap natin, Voltage drop dito ay 5 kilo ohms times yung current ang dumaloy sa kanya. Yung I sub 1 nakuha na natin, which is 2 milliampere. So that is equal to 5 kilo ohms times 2 milliamperes equal to 10 volts. Alright, so meron tayong isa. Next is find the voltage V sub O. So ito yung V sub O natin, tinatawag, of the circuit containing a circuit controlled current source. Ito yung ating current controlled current source, and we have our V sub S here, V sub S. Alright, so ito po ay 4 I sub O. So nasan yung I sub O na? Ito po yung I sub O natin, going down. Alright, then syempre magkakaroon din ito ng current flow pababa, kasi ito yung positive, ito yung negative, so pababa yung current flow niya. So magkakaroon na lang tayo dito ng, sa node na to, anong gagawin natin sa node na yan? Kakaroon tayo ng KCL. Okay? Lahat ng pumasok equal sa lahat ng lumabas, or lahat ng pumasok ay positive, lahat ng lumabas ay negative. Depende sa gusto nyong orientation. Okay, so dito, lahat ng palabas, ang gawin kong negative. So negative 10, palabas din si 4, itong resistance, yung current dito. Ano yung value ng current dito? I is equal to V over R. So V sub O over 4. Okay? So minus V sub O over 4. Tapos pababa uli, plus, minus I sub O. Tapos plus 4 I sub O. Pataas kasi naman yung ating I sub O. Pataas, pababa yung I sub O, kaya negative. Pababa ito, V sub O over 4. Ito naman, pababa rin yung 10 milliamperes natin. So, that is all equal to 0. So, that is our KCL. So, lahat ng pumasok ay equal sa lumabas. Kaya lang meron tayong dalawang variables dito, I sub O and B sub O. So, dapat isa lang ang makuha natin, O, kung gusto nyo, B sub O na agad, Kaya lang, paano natin gagawin yon? So, gawin natin dito. Okay?
B sub S. Yung B sub S, yung voltage dito ay equal din sa voltage dito. Ano? So, ano yung magiging voltage? Ano yung magiging I sub O dito in terms of B sub S? Alright? Or, pwede rin gamitin mo yung B sub S ay magkakaroon tayo ng voltage divider rule sa B sub O. Ito kasi yung B sub O natin. Alright? So, pwede natin gawin yon. Ano? So, pwede natin gawin yon para makuha mo yung B sub O equal sa B sub 1 times asa na yun? So, B sub O, para makuha mo yung B sub O, yung B sub 1, yung B sub 1, ba't B sub 1 ang sinulat ko? B sub S. Itong B sub S, kasi yung voltage dito, ay equal dito sa voltage nitong lahat na to. Kaya lang, ang kinukuha lang natin ay B sub O. Alright? So, magkakaroon tayo ng ratio dito sa 2 kilo ohm at saka 4 kilo ohm. So, but since ang kinukuha natin ay sa 4 kilo ohm, siya yung nasa numerator natin. And then, yung total natin ay nasa ilalim, 4 over 6. Alright? So, B sub O is equal to B sub S times 4 over 6. Or simply, B sub O is equal to 4 over 6, 2/3 B sub S. Okay? So, yun yung B sub O natin. So, meron tayong B sub S. Kaya lang, ano yung I sub O naman? Ano yung I sub O? Ano yung I sub O natin? I sub O ay ohms law lang. Gamitan din natin ng B sub S. I sub O is equal to B sub S over R. What is our R? 3. Okay? So, 3 naman siya. So, pwede nating ipalit yung B sub S over 3 kay I sub O. Ano bang gusto nating palabasin agad? Gusto natin B sub O na agad kasi B sub O naman yung ating hinahanap. Ano? So, palitan natin yung I sub O ng B sub S over 3. And then, yung B sub S dito, palitan natin ng B sub O. In terms of B sub O. Okay? So, palitan natin yung B sub S dito. Ano ipapalit natin dyan? So, B sub S is equal to 3 over 2 B sub O. Okay? So, ipalit natin yan dyan ngayon. Ano? So, I sub O is equal to 3 over 2 B sub O over 3. So, cancelin mo na yung 3. Matitira dyan, B sub O over 2. Alright? So, yun yung I sub O natin. So, yun ang ipapalit mo dito ngayon. So, simplify na natin to. Negative 10 minus B sub O over 4. Negative I sub O plus 4I sub O plus 3I sub O equal to 0. So, itong negative 10, lipat na natin sa kabila. Gawin na natin siyang 10 dito sa kabila. And then, yung I sub O ay V sub O over 2. So, palitan na rin natin itong I sub O. Gawin natin V sub O over 2. Alright? And then, para maging tulad yung denominator natin, so, over 4, gusto ko gawin din itong over 4, ita-times 2 ko na itong dalawa. No? 3 times 2, tsaka 2 times 2. Magiging 6 over 4. Magiging 6 over 4. Alright? And then, pagsamahin mo na, 6 minus 1, 5 over 4. B sub O is equal to 10. So, therefore, B sub O is equal to 10 times 4 over 5. So, B sub O is equal to 8 volts. Alright? So, meron na agad tayong sagot. So, medyo matagal pala tong sagutan na to. Number 3, find B sub O in the circuit shown. So, meron tayong I. So, ang hinahanap natin ay B sub O. Ito yung ating hinahanap. So, mas madali-dali pala to. So, nandito yung positive, ito yung negative. So, maglagay ulit tayo ng current flow. So, pumasok yung current natin sa negative ng 12 plus ang voltage dito ay V is equal to IR. Alright? So, I times 3. So, 3I.
plus 2V sub O plus 1 times I equal to 0. Alright? Kaya lang, itong 1 times I, pwede ko rin siyang palitan ng V sub O kasi yung voltage drop dito, ayun din. So, gawin ko na lang tong V sub O. Plus. So, yung 3I, ay ano yung makukuha nating I? Meron ba tayong pwedeng ipalit na I? Na value ng I? So, wala pala, ano? So, simplify na lang natin to. 3I plus 3V sub O is equal to 12. So, yung I natin, I sub O, yung bawa, I sub O dito, ano? Ang I sub O natin, halimbawa, I sub O yan, ano? So, pero pare-parehas lang naman yung current dyan, ano? Sige, I na lang, tawagin na lang natin na I. Tanggalin natin yung I sub O, gawin natin I is equal to V sub O over R, which is 1. So, this is equal to V sub O. So, I is equal to V sub O. 3I plus 3I is equal to 12. So, 6I is equal to 12. So, I is equal to 2. Okay? So, actually, 2 milliamperes yan. So, ano yung V sub O natin ngayon? V sub O is equal to 1 kilo ohms times 2 milliamperes. V sub O is equal to 2 volts. Alright? So, meron tayong sagot. So, meron tayong tatlong nasagutan. 2 volts, 10 volts, and 8 volts. Alright? So, pwede na yun. Thank you so much.